At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Salarin, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Pagigisda kinabubuhay nila Betyo. Walang kakayahan ang kanyang mga magulang para siya'y pag-aral. Matanda na ang kanyang ama at halos hindi na kayang magtrabaho sa palaisdaan. Pero may isang binata na nagmamagandang loob para tumulong sa kanila. May pagtingin ito sa dalaga pero tutol ang kanyang ina. Dahil ayaw na ang mapag-asawa ng anak, ay katulad nilang mangingisda lamang. Lumipas ang isang taon, binuksan na ni Betyo ang kanyang alkansya, at sa kabuuan ay tabag-tabag na sa pangarap niyang makapag-aral. Nagpaalam siya sa kanyang ina, subalit masakit sa kalooban ng ina, nabawalay siya sa kanila. Pagdating sa lungsod, ay nakita na niya ang paralan na papasukan niya. At nang patawid na siya sa kalsada para pumunta sa bahay ng kanyang tiyahin, ay isang sasakyan ang parating. Nandito na ako sa lungsod. Sabi ni Tita Dorina, malapit lang ang bahay nila sa papasukan kong paaralan. Ha? Hayun yung paaralan na papasukan ko. Bubuhatin ko na lang itong dala ko. Diyos ko, parang hindi rin ako sanay na mawalay sa mga magulang ko. Pero gusto ko kasing matupad ang pangarap ko. Kaya Diyos ko, patnubayan mo po sana ko. Tatawid na ako sa kabila ng kalsada. Bibisan kong tumawid. Hayan, tanaw na tanaw ko na ang universidad na papasukan ko. Buti na lang at napakabait ni Tita Dorina. Naku, may biglang palating na sasakyan. Nandyan na. Ay, yung babae! Hoy! Kung magpapatiwakaw ka, huwag kang mundamay. Buisit! Pasensya na po. Hindi ko po kayo napansin. Kung gusto mong magpatiwakal, ayan ang building na paaralan, oh. Pumunta ka sa rooftop at tumalon ka. Buisit! Bastos naman. Lalaking yun. Gapin mo ito. Miss, Kwan, hindi ka ba nasaktan? Hindi naman po. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Ay, naku. Kamuntik na akong madisgrasya. Buti na lang at nakapagpreno ka agad yung driver. Kundi, ewan ko kung ano na ang nangyari sa akin. Pupunta na ako sa bahay ni Tita Dorina. Malapit na ako sa bahay nila. Mina! Ay, Pilar! Pilar! Ba, ano bang nangyayari sa'yo? Pilar! Ang anak natin. Ang anak natin, si Medyo. Bakit si Medyo? Masamang nasa lungsod na panaginip. Ha? Napakasamang panaginip. Akala ko totoo na. Ay, Diyos ko.
Makapahiwatig yun na may masamang mangyayari sa anak natin. Ano ka ba naman, Pilar? Sobra mo kasing iniisip yung anak mo Kaya ganyan na napapanaginipan mo siya. Ito, nako, parang totoong-totoo ang panaginip ko. Bakit? Ano ba yung napanaginipan mo? Si Mincho, ang anak natin, nagpatiwakal daw. Ano? Hindi gagawin ng anak mo yan. May pangarap siya na gusto niyang matupad. Ang mabuti pa Pilar, kukuha ko ng tubig at uminom ka. Binabagugot ka. Sandali lang, ha? Ay, Diyos ko. Huwag mo po sanang ipahintulot na magkatotoo ang panaginip ko. Huwag naman po. Eto, uminom ka muna, ha? Ay, salamat ito. Ay, Diyos ko. Pero yung palagay ko may masamang nangyari kay Medyo. Sunduin natin siya sa lungsod. Pilar! Kumain ka lang, Mencho. Ituring mong bahay mo na rin to. Pero, pagkatapos natin kumain, maghugas ka ng pinggan. Aba, opo naman, Tita Dorina. Mas marami po akong hinuhugas ng pinggan sa amin. Dito, dalawa lang po tayo. Kayang-kaya po. Siya nga pala. Ano ba yung sinasabi mo kanina na kabuntik ka ng masagasaan? Bakit? Ha? Kung kasi, Tita, sa pagmamadali ko pong makarating dito sa bahay ninyo, bigla akong tumawid. Hindi ko napansin na may parating palang sasakyan. Buti na lang at hindi ako nahagip. Ganun ba? O anong sinabi sa'yo ng driver? Natural na nagalit siya, Tita. Sabi sa akin kung magpapatiwakal daw ako ay huwag akong mandamay. Kung gusto ko raw talaga ang magpatiwakal, aakyat daw ako sa rooftop ng paaralan at tatalon ako. Nako, grabe naman ang driver na yan. Oo nga pala. Dala mo ba lahat ang kailanganing papeles para sa pagpapa-enroll mo bukas? Opo, Tita. Talagang gustong-gusto ko pong makapag-aral para umangat naman ng kahit konti ang pamumuhay namin. O sige, huwag kang mag-alala. Tulad ng naipangako ko sa iyo, na kung porsigido kang mag-aral, dito kita patitirahin sa bahay hanggang makatapos ka sa iyong pag-aaral. Maraming salamat sa inyo, Tita. Maraming salamat po. O sige, bilisan mo ng kumain at nang makapaghugas ka na ng pinggan. Tapos maaga kang matulog at maaga tayong pupunta sa paaralan bukas para makapagpa-enroll ka na. Nakakainis talaga. Bad trip. Hoy, Denver. Iyo, bakit parang galit ka na umuwi? Ano bang nangyari sa'yo? Nakakainis kasi, Mami. Dahil nagmamadali akong umuwi kanina. Pero may isang babaeng aanga. Bigla na lamang tumawid sa daan. Mabuti na lang at nakapagpreno ako kaagad. Yun naman pala Ano pa bang problema mo? Nagreklamo ba siya? Hindi naman, Mami. Kaya lang, nagkaaberyang preno ko tuloy. Kaya, pinagawa ko pa sa talyer. Inis ako sa babae yun. At palagay ko, bagong salta lang yun dito sa lugar natin. Baka maghanap ng
mapapasukang trabaho. Papasok siguro na at sa yun. Hayaan mo na lang yan, iho. Magpasalamat ka at hindi mo nabangga. Kundi malaking problema. Kailangan makita ko pang babae ngayon, mami. Gusto ko siyang pagalitan muli. Para alam niya ang perwisyong ginawa niya sa akin. Bakit ba masyado kang interesado sa babaeng yan? Baka naman type mo. Ano? Mami naman. Kilala niyo naman ako. May niligawan ba ako na mukhang atsay? Hoy, Denver, may kasabihan ang mga ninuno natin na kung sino daw yung kinaiinisan mo, baka yun pa ang magiging kapalaran mo. Mami, ayokong magkapag-asawa ng atsay. Kung ganoon, kalimutan mo na ang babaeng sinasabi mo para hindi ka makapag-asawa ng atsay. Hello, Denver. Kumusta ka na? Okay lang, Lisa. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang naman. Matagal na hindi tayo nagkita. Okay. Yung sinasabi ko nga pala sa'yo, hanggang ngayon hindi mo pa rin ako sinasagot. Denver, wala sa isip ko pa yan. Pangako ko kasi sa mga magulang ko na hindi pa ako makikipagnobyo hanggat hindi pa ako tapos sa pag-aaral. Ano? Matanda na tayo. Kailangan sagutin mo na ako. Kulit mo naman. Kung gusto mo, yung bagong kaibigan ko na lang ang ligawan mo. Kung gusto niya. Ha? Sinong kaibigan mo yung sinasabi mo? Pamangkin siya ng aming landlady. Ano? Ikaw nga ang gusto ko eh. Bakit nagre-reto ka pa ng iba? Sige na, Lisa, sagutan mo na ako. Talagang nagbago na ako. Ang kulit mo naman. Sinabi na sa yung ayaw ko eh. At isa pa, masyado ka raw palikero. Pinagsasabay mo raw ang mga girlfriend mo. Noon yun, Lisa. Pero mula nang makilala kita hindi ko na yung ginagawa. Dahil mahal kita. Oh, maniwala ako sa'yo. Lukohin mo ang lelang mo. Ah, ayan na pala yung bagong kaibigan ko. Ah, ayan na siya. Ah, Mencho, alika. Ipapakilala ko sa'yo si Denver. Denver, siya si Mencho, ang bagong kaibigan ko. Ha? Ikaw? Ay! Anong nangyari sa'yo? Malungkot ka rin Pagdala mo kagabi kay Ginabang ito, ha? Lante! Marman ka! Ayos ba? Hindi natuloy. Pornada. Ano? Bakit ako na pornada? Ano bang nangyari, pare? Ano, ibabaga mapurnado Nagpunta kasi si Mang itong sa bahay kahapon. Ngayon? At sinabing hindi ko raw pwedeng dalawin si Mencho dahil may sakit. Ano? Ano? Di mas kailangan pala niyang galawin. May sakit? Lante! Mas lalong pa siya ko! Talagang ayaw eh. Ha? Sabi niya, pasensya na raw ako. Hiyang-hiya raw sa akin dahil hindi ako napagbigyan. Kaya lang, wala akong gagawa. Ayaw eh. Baka naman ayaw kanilang maging manugang, pare. Lante man! Naku, tigilin na nga ako. Nagdakalabayan mo? Mabuti pa, tayo na sa bahay at papainumin ko uli kayo. Ayos! Ano ginagawa natin? Tayo na! Tayo, kila! Inumlatan ay. Uulin ko muna yung manok ko. Baka may pulutan tayo. Ayaw mo! Sige! Ilang manok mo! Ay, tama! May kambing! Talaga may manok! Hindi tayo makakawin mga sa ating mga bahay. Tama yun! Tayo na!
Ano ka mo, Mincho? Luluwas ka na ng lunsod at mag-aaral ka? Opo, inay. Kasi kung mananatili ako rito, walang pag-asang makakaangat tayo sa buhay. Kaya mag-aaral po ako, inay. Ada, saan naman tayo kukuha ng pangtustos sa'yo? Wala kaming ipong pera ng itay mo. Inay, binuksan ko na po yung alkansya ko. At sapat na yon para sa pag-aaral ko. Ada, may alkansya ka? Opo, inay. Kaya kung hihingi man ako sa inyo maliit lang. Siguro, yung para sa pagkain ko lang. Saan ka naman titira dun sa lungsod? Naku, inay, wala pong problema. Dahil nakausap ko na si Tita Dorina nung minsang dumalaw rito. At ipinangako niya sa akin na doon na ako makikitira sa kanila kung mag-aaral ako. Dahil nag-iisa lang siya doon sa bahay nila sa lungsod. Ada, kung gano'n, iiwanan mo na kami ng itay mo. Opo, inay. Huwag kayong mag-alala. Para sa atin naman itong iniisip ko Anak, baka makipag-asawa ka lang doon. Ano ba naman kayo, inay? Pag-aasawa ka agad ang iniisip ninyo. May pangarap po ako sa buhay, inay. At hindi ako makikipag-asawa hanggat hindi ko po yon natutupad. Medyo anak, parang hindi ko yata kayang mawalay ka sa amin ng itay mo. Malulungkot ako. Inay, huwag po kayong malungkot. Masasanay din kayo riyan. Basta ipagdasal po ninyo ako na sana matupad ko ang pangarap ko. Pero anak, gustong gusto ko na matupad mo ang pangarap mo. Pero parang hindi ko na yata kayang malayo ka pa sa akin ng matagal. Kung nandun ka na, sino maglalaban ng dapit mo? Sinong maghahanda ng pagkain mo? Kawawa ka naman, anak. Inay, huwag ninyo na pong isipin yan. Malaki na po ako. Hindi na ako bata. Dalaga na po itong anak ninyo, inay. Kaya ko na pong pagsilbihan ng sarili ko. Naku, anak. Talagang hindi ko yata kaya. Parang naisip ko ang magiging kalagayan mo nun. Kung pwede, sasama na lang ako sa'yo. Inay! Nandito na ako sa lungsod. Sabi ni Tita Dorina, malapit lang ang bahay nila sa papasukan kong paaralan. Ayun yung paaralan na papasukan ko. Bubuhatin ko na lang itong mga dala ko. Diyos ko, parang hindi rin ako sanay na mawalay sa mga magulang ko. Pero gusto ko kasing matupad ang pangarap ko. Kaya, Diyos ko, patnubayan mo po sana ako. Tatawid na ako sa kabila ng kalsada. Bibilisan kong tumawid. Ayan, tanaw na tanaw ko na ang universidad na papasukan ko. Buti na lang at napakabait ni Tita Dorina. Naku, may biglang parating na sasakyan. Nandyan na. Ay, yung babae! Nasaan ka saan? Talapos! Talapos! Ano kaya ang mangyayari kay Mintyo? Magiling naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Salarin, dito sa ating dulang.
Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.